Ang lulutuin natin ngayon, dessert. Bayabas, langka, ginatan. So, special dessert ito. Maganda to sa ating puso. Pwede din to sa diabetic at maganda sa inyong kutis. So, umpisahan na natin. Ang ipe-prepare natin ay ang ating bayabas. So, kung marami kang bayabas na napipita sa likod bahay, magagamit nyo na. Itong ating bayabas, hihiwain nyo ng wedge. Parang ganito. So, para siyang mansanas, para siyang dalandan ng hiwa. Yung ating hinimay na langka, pwede nyong gawing cubes. Ganyan. At bago tayo magsimulang magluto, pinrepare ko na yung ating sago. Ito. So, niluto ko tong ating sago. So, kung merong maliliit na sago na nabibili dun sa inyong palengke, pwede nyong ilaga. Sa isang tasa ng tubig, isang kutsara ng sago. So, kung 2 kutsara ang balak ninyo, 2 tasa ng tubig. So, ganon. 1:1. Isang tasa ng tubig sa isang kutsara ng maliliit na sago. Pakuluin nyo lang hanggang wala ng puti dun sa gitna. So, eto na yung ating ready sago. Yan. So, maliliit na sago lang. Pero kung gusto nyo malaking sago, pwede din. Kasi mamaya, ilalagay na natin. Nagdidikit-dikit yan. So, pagkaluto, pwede nyong hugasan ng malamig na tubig. Okay? So, painitin na natin yung ating kawali. Okay? So, ito yung ating kawali. Yan. So, iinit na siya. Ipe-prepare na natin yung ating gata. So, itong ating gata, ilalagay natin. Papakuluin natin. Pero, kailangan marahang apoy lang. Bakit marahang apoy? Para hindi siya magbuo-buo. So, mahinang apoy lang. Yan. Pwede nyong lagyan ng konting tubig. Depende kung gaano kalabnaw or kalapot ang gusto ninyo. Yan. So, pag gusto nyo medyo malabnaw-labnaw, edi pwede nyong dagdagan ng tubig. Okay? So, hintayin nyong kumulo, pero marahang apoy lamang. Okay? Isusunod natin dun sa ating gata, pwede kayong maglagay ng asukal. Ilagay nyo na rin yung inyong pandan. Actually, sa Malaysia, tsaka sa mga probinsya natin, kung merong mga pandan, ito po yung itsura ng halamang pandan. Okay? So, pumiraso lang ako kasi konti lang naman yung kailangan. So, isama na rin natin dun sa pagpapakulo yung ating pandan. Kapraso lang naman, so maliit lang yung ating kinuha. Maglalagay tayo ng asukal dun sa inyong gata. So, kung konti lang yung gata, konti rin lang yung asukal. So, depende sa gusto nyong tamis. Pwedeng puting asukal or brown asukal. Kung anong meron kayo dyan sa bahay. So, kaya ko nasabing pwede sa diabetic to. Kasi, yung ating bayabas, tsaka yung ating langka, parehong mababa sa glycemic index. Okay? So, pag pareho silang mababa sa glycemic index, pwede sila sa may diabetic. So, konti lang yung nilagay kong asukal. Yan. So, pag medyo kumukulo na, mahina lang ang inyong apoy para hindi siya magbuo-buo. So, kapiranggot or ibig nga sabihin isang kurot na asin. Lagyan din natin. Okay? At isasama na rin natin ngayon yung ating bayabas. Itong bayabas natin, maganda to sa ating heart kasi marami siyang potassium, fiber, pampababa ng cholesterol, tsaka pampababa ng bad cholesterol, yung tinatawag na LDL. So, ilalagay natin yung ating bayabas. Okay? Maganda din to sa blood pressure kasi marami siyang antioxidant, polyphenols, tsaka mataas siya sa potassium. So, ibig sabihin, nagpaparelax o nagpapabuka ng ugat. So, mas dadalo yung dugo. So, mas maganda siya sa inyong blood pressure. So, ang bango-bango na maaamoy ninyo. Tapos, nilagyan pa natin ng pandan. Maganda rin ang bayabas sa ating tiyan. Alam nyo ba yon? Kasi malakas siya sa fiber o marami siyang fiber. So, sa mga gustong mag-weight loss o magpapayat, maganda tong kainin pang merienda kasi dahil sa fiber,
lagi kang busog. So, matagal kang busog. Mas konti yung makakain mo. Okay? Tsaka maganda din to sa tiyan, laban sa constipation dahil dun sa kanyang fiber. So, ganito lang yung hiwa. Pwede nyo tanggalin yung buto. Kasi ito, wala na hong buto to. Natanggal na natin. Yan, tapos pakuluin lang. Isasama na rin natin yung ating langka. Pero, tapusin ko na lang yung sa ating bayabas. So, maganda to sa immunity. Alam nyo ba, napakataas ng vitamin C nito. 2 times kumpara dun sa oranges o yung mga dalanghita. So, panlaban to sa sipon. Maganda din sa kutis kasi marami siyang antioxidants, laban sa wrinkles. Maganda sa mata nyo kasi merong vitamin A. So, lilinaw yung mata ninyo. Pwede sa buntis kasi meron siyang folate. So, may vitamin A, B, C to, calcium, phosphorus. May iron din to ha, kaya nga pwede sa buntis, magnesium and potassium. So, ganyan kaganda yung inyong bayabas o guava. Pumunta naman tayo sa langka. Mayaman din to sa fiber. Vitamin B's, marami. B2, B3, B6, B9, magnesium, potassium, meron siya, calcium. So, pareho sila sa phosphorus. So, actually, pareho din silang maganda sa buto. Kasi merong parehong calcium, tsaka phosphorus. So, maganda din siya sa heart. Kasi may potassium, may fiber, antioxidants. Mababa din sa glycemic index. So, kaya nga konti lang inilagay natin asukal para pwede din tong dessert ng ating mga may diabetes. So, ang ganda, di ba? Green and yellow. So, mabango to dahil dun sa ating pandan, pati dun sa amoy ng langka. Parehong ma-fiber, parehong mababa sa glycemic index. So, maganda sa tiyan, maganda sa inyong puso. Yan. Para maiba naman yung inyong ginatan. Kasi sanay na tayo lagi dun sa mga ginatan, di ba? So, ito, medyo ibang klase kasi naging fruits. Yung kadalasan nating alam, hindi ba yun yung mga gulay-gulay. So, ito, lagyan nyo na rin yung inyong sago. Yan. So, lagay yung ating sago. Yan, maghihiwa-hiwalay na rin naman yan on their own. Okay, pangpasarap, pangpaganda. So, ilalagay na rin natin yung ating sago. Pwede rin naman, pag dito nyo kasi nilaga yung sago, mabilis siyang lumapot. So, ginawa ko, different na lang yung pagpapakulo nung sago. Okay. Tapos, hiwalayin nyo na lang yung inyong sago. So, ito po ang ating dessert. Ngayon, maiba naman. So, mahinang apoy, kumukulo, nakikita ninyo. Pwede po itong mainit, pero pwede rin lagyan nyo ng crushed ice o ibig sabihin yung kinadkad na yelo or kaya yung yelo galing sa inyong freezer kasi pwede din itong malamig na panghimaga. So, pwedeng mainit o malamig na dessert. Bayabas, langka, ginatan. Sarap.